Bago umuwi ng bansa, isa pang mahalagang kasunduan ang pinagtibay sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Australia. Ito ay ang Free Trade Agreement para sa mga MSMEs. Ang ilang pang mga kaganapan sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN-Australia Special Summit, ihahatid ni Alan Francisco. Pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gobyerno ng Australia kasunod ng matagumpay na ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Sinabi yan ni Pangulong Marcos sa Leaders Plenary Session ngayong araw kung saan nakasuportaan niya ang Australia sa 4 na usapin sa summit tulad ng maritime cooperation, climate and clean energy, ASEAN Centers of Excellence at business. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtataguyod ng Australia sa ekonomiya ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Nagpapasalamat din siya sa pagsuporta ng Australia sa rule of law sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Sa usapin ng climate and clean energy, binigyang diin ng Pangulo ang hakbang ng Pilipinas para rito. Welcome para sa Pilipinas ang COP28 o ang 28th session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change noong nakarang taon sa Dubai. Inoffer din ng Pangulo ang pag-host sa Board of the Loss and Damage Fund. Hinikayat din ni President Marcos ang Australia na patuloy na suportahan ang ASEAN Center for Biodiversity. Sa usapin ng aspetong negosyo, inanunsyo ng Pangulo ang ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Samantala, may ilan pang aktibidad ng Pangulo sa summit bago bumalik sa Pilipinas mamayang gabi. Mula rito sa Melbourne, Australia, ako sa Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.